Jimmy B. Vallejo, Maestro, ano po ba bawal pag nagde-devotion pa lang po, Maestro? Okay, may unang katanungan na po tayo mula kay Jimmy B. Vallejo. Anyways, wag nyo kong tawaging Maestro, hindi po ako Maestro. Ang Maestro po, ayan po nasa likod ko. Siya po ang Maestro, hindi po ako. No? So, bro na lang, no? Bro Rogen na lang, ganun na lang. Or Kalux na lang, ganun. Ganun na lang tawagin nyo sa akin. Kalux, ano po ba bawal pag nagde-devotion pa lang po, Maestro? So, paano ko ba sasagutin yan? Gusto kong isimple lang talaga yung sagot yan. Anyways, ganito kasi yan eh. May mga iba't ibang mga bawal or pamahiin ang pinaniniwalaan ng mga tao. Depende sa anong kultura, tradisyon, grupo, sekta o relihiyon. Pero kapag sinabi mong about sa anting-antingan, marami din yan eh. Marami din kasi may grupo-grupo kasi yan eh. So, pero ang common talaga, yung mga sinasabi nilang mga bawal-bawal, pag ikay nagde-devotion, yun na nga. Una sa lahat talaga, kailangan maging sweto ka sa batas ng Diyos or mga kautusan, o yung 10 utos. Yun talagang number 1, isipin natin. Yun ang priority natin, yung 10 utos. Lalo na yung ibigin ng Diyos ng buong lakas, isip, at puso, at mahalin ang ating kapwa gaya ng pag-ibig o pagmamahal natin sa ating sarili. Yan ang pinakamahalaga sa lahat. Sa pagdedebosyon naman, siyempre kung ikaw ay, bakit ka ba? Ito ang katanungan una, bakit ka ba pumasok sa pagdedebosyon? Yun ang unang katanungan. Bakit ka ba pumasok sa pagdedebosyon? Ano ba yung purpose mo? No? Siyempre kung ang purpose mo ay magbagong buhay, magbago ng paunlad para mapalapit sa Diyos, siyempre, una sa lahat, iwan mo lahat yung mga nakakasama sa iyo, no? Yung mga masasamang gawain mo, no? So, yun. Actually, ito mga bawal-bawal naman talaga na ibinigay o tinuturo ng mga matatanda o ng mga grupo ay more on disiplina talaga to sa ating sarili, no? Kung isipin lang talaga natin. Kasi minsan yung tao tamad magbasa ng Bible. Kasi pag nagbabasa lang tayo ng Bible, malalaman na natin kung ano yung tama at mali eh. Pero minsan tamad kasi tayo, umaasa lang tayo, magtanong tayo, ano bang bawal, ganito, ganyan. No? Pero kung tayo ay mag-aaral talaga, ay matutuklasan talaga natin. Nandoon sa batas ng Diyos, no? Kautusan ng Diyos. Yun talaga ang dapat sundin natin. Pero minsan nga, gaya ng sinasabi ko sa mga ganito, mga medalyon, mga ganyan, ay may mga kanya-kanyang paniniwala yan. Ang iba, pinagbabawalan na ipahawak sa iba or kahit ipakita man lang. Ang iba naman, pinagbabawal ang pagkain ng karne ng baboy, lalo na tuwing Martes at Biyernes. At ang iba naman ay hindi naliligo tuwing Martes at Biyernes. Ang iba naman, bawal dalhin sa simbahan. Mayroon namang bawal dalhin sa sementeryo or sa lamay or humawak ng patay. Bawal din kumain ng mga tusok-tusok. Ang daming bawal pero hindi lahat ay pare-pareho yung pagkakaintindi or pag-unawa sa mga bawal na ito, no? Pero kung ano man ang kinabibilangan mong grupo, mas mainam sundin mo na lang kasi yung mga bawal na yon, although hindi mo naintindihan, pero may good effect yun sa'yo or benepisyo sa'yo, no? Ginaguide ka nun patungo sa landas ng kabanalan. Yon. Kasi yun naman ang purpose kaya kung pumasok ka sa pagdedebosyon, dahil gusto mong magbagong buhay, maging mapalapit sa Diyos, makilala ang Diyos, at makausap ang Diyos ng direkta o ma-experience mo ang Diyos direkta, no? Yung banal. So, yun, mahaba na nga yung explanation ko kasi mahirap yung katanungan na yan na
ano ba yung bawal. Kasi honestly, kailangan maging malawak yung unawa natin, kailangan mag-aral talaga. Hindi pwede yung paniniwalaan na lang natin agad, ganito, ganyan. Kasi may mga, katulad lang yan sa mga pamahiin eh. Yung mga bawal, kesyo, bawal magwalis sa gabi, something ganun. Sinusunod na lang natin pero hindi natin alam kung ano ba talaga yung dahilan nun, no? Basta maraming mga kailangang intindihin talaga ng mabuti. Pero for short na lang, no? For short na lang, Jimmy, kung ikaw ay nagsisimula pa lang sa pagdedebosyon, mas mainam na iwasan mo nga yung mga sinabi ko kanina, yung mga nabanggit ko kanina, lalo ng pagkain ng karne ng baboy. Kasi ang karne ng baboy ay bukod sa nagdadala ito ng maraming mga sakit at hindi ito maganda sa ating kalusugan, ayon sa mga lihim na karunungan, esotericism or occultism, ang baboy ay isang devolving animal. So, ibig sabihin, sa law of evolution, ay itong animal na ito ay nagde-devolve, hindi nag-e-evolve. Ibig sabihin, paatras, hindi siya paabante yung kanyang evolution. So, ang ibig sabihin lang nun, kasi bawat nilalang na may buhay ay may espiritu. So, yung espiritu na nasa loob ng baboy ay espiritu ng devolving spirit, no, patungo sa pinakamababang antas ng kamalayan or ng buong dimensions, ng lahat ng mga dimensions sa pinakamababang antas. At base sa mga lihim na karunungan or sa teachings ng esotericism or occultism, Gnosticism, ay nagdadala ito ng las. Anong las? Yung libog sa kaisipan ng tao. At yes, mas lumalakas yung libog ng isang tao. So kapag ikaw ay nagsisimula pa lang magdebosyon, syempre ang gusto mo nga is malinis yung isip at puso mo, mabayaran mo yung makasalang pagsisihan mo, no? Kaya pinagbabawal itong pagkain ng baboy kasi nga ang purpose talaga nun is para madali mong malinis yung katawan mo, katawan kaluluwa mo, pati yung isip mo, yung mental body mo. Kasi nga, yung gagaya ng sinabi ko, yung baboy daw ay nagdadala ng evolving spirit na siyang nagpapalakas ng ego or ng personality mo, yung ego sa lust or ego of lust yon, no? Ego of libog. So, itong ego na sinasabi ko, ito yung tinatawag na defects sa loob natin. Ito yung mga lahat ng kabuuan ng mga kasamaan, mga pride natin, mga kasalanan natin. Ito yung tinatawag na lower personality natin, no? Yung pagkatao natin. So, anyways, yun, medyo mahaba na talaga yung sagot ko, pero nawa ay kahit papaano ay may naintindihan ka, Jimmy Vallejo. Okay?